Nagpatuloy ang kwento. Naghihintay si Yang Go sa akademya dahil ito na ang araw ng praktikal na demonstration. Dumating ang lolo ni Surang para alamin kung nasaan na siya, pero sinabi ng kaibigan niya na paparating na ito, kahit wala siyang ideya kung nasaan talaga si Surang. Samantala, abala ang mga estudyante sa pag-uusap tungkol sa hirap ng mga pagsubok, at alang mga huling aplikante ay nakapila na. Humiling si Yang Go ng kaunting dagdag na oras para sa kanyang kaibigan at nagawang kumbansihin ang master na bigyan ito ng palugid. Sinabi ni Sir Yang na kung hindi siya bibigyan ng dagdag na oras, magtatayo siya ng sariling akademya sa kabila ng kalsada, at tiyak na lilipat ang mga estudyante sa kanya. Nagulat ang ibang mga master sa kanyang huling pagdating ngunit humanga sila sa kanyang tapang. Sabi ng isa, siguradong may mahalagang dahilan kaya siya na-late. Kaya't napagdesisyonan na bigyan siya ng huling pwesto para sa demonstration tests, pero kailangan ng permiso mula sa huling aplikante. Naunawaan din ng Vice Headmaster ang sitwasyon, ngunit ipinaliwanag ng lolo ni Yang Go na ito'y isang plano laban kay Surang. Ang huling aplikante raw ay laging binibigyan ng pinakamahirap na pagsubok. Ang matabang bata mula sa cafe ay nandoon din para kumuha ng test at nagyayabang sa kanyang kakayahan, pero mukhang nag-aalala ang mga master sa kanyang bisyo sa pag-inom. Habang isinasagawa ni Yang Go ang kanyang demo, ipinakita niya ang kanyang galing, at napahanga ang mga master. Sa wakas, oras na para kay Surang, pero hindi pa siya dumarating. Nag-aalala ang kanyang mga kaibigan, samantalang tuwang-tuwa naman ang kanyang mga karibal. Bigla na lang may parang kanya na bumagsak sa courtyard, at laking gulat ng lahat, si Surang pala iyon. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkalit at agad na naghain ng hamon. Gumuhit siya ng bilog gamit ang kanyang espada sa paligid niya at sinabing, kung sino man ang makakapagtulak sa akin palabas ng bilog na ito, siya ang panalo at makakakuha ng 1,000 yanen. Si Yanan ang unang tumanggap ng hamon. Nagsimula ang laban, at madali niyang natalo ang dalawang instruktor. Hinamon niya ang iba na mas malalakas pa. Si Pang ang sumunod na umatake, pero mabilis din itong natalo. Sumubok si Dang Su at naghagis ng 2 kutsilyo, pero iniwasan lamang iyon ni Surang. Gumamit pa si Dang Su ng mataas na antas ng psychological tactics, pero pinigilan siya ng mga gwardya. Sa huli, isang kalbo ang sumugod mula sa likod, pero walang kahirap-hirap itong hinarap ni Surang. Habang sinusubukan ng mga kalaban na atakihin si Surang, mabilis niyang nadetekta ang kanilang mga galaw at nabigo ang kanilang mga pag-atake. Sinabi niya sa kanila na wala silang pagkakataon na talunin siya sa antas nila. Dagdag pa rito, hindi pa niya ginagamit ang kaliwang paa niya, bagay na ikinagulat ng lahat. Sinubukan nilang sabay-sabay na umatake, pero sa isang mabilis na galaw, lahat sila ay napabagsak sa lupa. Sa halip na tanggapin ang pagkatalo, nagturuan pa sila ng sisi. Bigla namang dumating ang isang guro ng external arts, si Iraq, at kinuwestiyon ang estilo ni Surang. Gayunpaman, inisip ng headmaster na naabot na ni Surang ang isang kahanga-hangang antas ng kasanayan. Bagamat ayaw ni Yang Go, napilitan siyang pumayag. Natakot si Yan Gang na baka maaga ni Surang ang posisyon niya bilang instructor ng external arts. Sa kanilang telepathic na usapan, nakiusap si Yang Go kay Teacher Nam na tulungan siyang pigilan ito, pero sinabihan lang siya ni Nam na harapin ang ganoong maliliit na bagay ng mag-isa. Ginamit ni Yang Go ang telepathy para blackmail-in ang isa niyang estudyante, at inutusan itong gumamit ng internal arts laban kay Surang. Habang nakikipaglaban si Surang, inatake siya ng kalbo gamit ang internal arts, dahilan para magulat ang lahat. Ngunit sa isang mabilis na galaw, nagawa ni Surang na pigilan ang espada na napapalibutan ng hangin gamit lamang ang kanyang sariling espada. Agad na nagreklamo si Yang Go sa headmaster, sinasabing gumamit si Surang ng internal arts, gayong ang dapat niyang ituro ay external arts. Ngunit itinanggi ito ng headmaster, na sinabing ang ginamit ni Surang ay kasanayan sa espada. Matapos nito, natapos na ang demonstration lecture. Masaya ang mga kaibigan ni Surang at nagdiwang sila ng kanyang tagumpay. Habang nagkakasayahan, tinanong siya ni Yang Go kung bakit siya na-late. Ikinwento ni Surang ang kanyang matinding pisikal na pagsasanay, at sinabi naman ni Yang Go ang mga hirap na hinarap niya dahil sa pagka-late nito. Bilang pasasalamat, inalok ni Surang ang kanyang mga kaibigan na uminom ng walang limitasyon bilang kanyang treat. Habang nagbibiroan,
ipinahayag ni Surang ang pagnanais na maging sparring partner si Suong, nang bigla namang dumating ang lolo ni Surang. Hindi natuwa ang lolo ni Surang sa kanyang pag-inom, kaya ibinigay nito ang Spirit Being Pearl sa kanya, dahil iniisip niyang mahina si Surang tulad ng kanyang ina. Pero sinabi ni Surang na hindi siya mahina. Habang naglalakad, nakasalubong ni Surang ang isa pang master na humiling ng oras upang magtanong. Tinanong nito kung bakit hindi pa siya naglalakbay patungong Gangho. Ipinaliwanag ni Surang na dati siyang mahina, pero ngayon mas gusto niyang magturo. Sinabi naman ng master na mukha siyang mas bagay sa pagbubo ng dugo kaysa pagtuturo, ngunit hindi niya hahayaang labanan ni Surang si Su para sa posisyon ng Star Instructor. Ayon sa master, hindi pa handa si Surang at dapat muna siyang maging mabuting guro bago maghangad ng mas mataas na posisyon sa Azure Dragon Academy. Pagkatapos nito, umalis ang master. Pag-alis ng master, binalikan ni Surang ang kanyang nakaraan sa kanyang isipan. Naalala niya ang panahon kung saan isa siya sa pinakamahusay na instructor ng Blood Cult, pero tinatawag siya ng kanyang mga estudyante na Devil, imbes na Master. Naalala niya kung gaano siya kalupit at walang awa habang tinuturo ang 4 na bata na pinalaki bilang mga lihim na sandata para sa dominasyon ng Nuram. Isang bata ang nagtanong sa kanya kung okay lang ba siya kung sila'y mamamatay. Makasarili niyang sinagot na hindi siya magiging okay, dahil magiging mantsa iyon sa kanyang mga tagumpay. Kinabukasan, si Yunus, isa sa mga aplikante, ay masama ang pakiramdam dahil sa sobrang pag-inom, kaya't nagpa siya. Siyang tapusin ang kanilang spar, pero dahil sa kahihiyan na maaaring idulot nito sa pangalan ng kanyang angkan, nagpa siya siyang tapusin ang laban ng maayos. Samantala, ang Vice Headmaster ng Azure Dragon Academy, si Kwak Cholo, ay nakikipaglaban sa isang batang aplikante. Habang naglalaban, tinawag siyang uncle ng bata, bagay na lubos na ikinagalit ni Kwak Cholo. Nagsimula siyang magalit at magmura sa bata habang patuloy ang laban. Sa kalagitnaan ng galit ni Vice Headmaster Kwak Cholo habang patuloy ang laban, dumating si Headmaster No Gansong at pinatigil ang laban. Naniniwala siyang sapat na ang nakita nila upang masuri ang kakayahan ng aplikante. Gayunpaman, tutol si Kwak Cholo na manatili ang tinatawag niyang batang pasaway bilang instructor sa Azure Dragon Academy. Ipinaalala ng headmaster kay Vice Headmaster na hindi dapat maimpluwensyahan ng personal na damdamin ang mga pagsusulit. Agad namang humingi ng paumanhin si Kwak Cholo. Samantala, ang susunod na laban ay sa pagitan ni Teacher Nung Su at ng instructor aplikante na si Mayang Ilho. Habang naghahanda ang mga ito, isang dalagang nasa edad 22 na nagngangalang Eagle Sorong, ang lumapit kay Big Surong. Tinanong niya ito tungkol sa espada at sinagot naman siya ni Surong na may 2 estilo ng espada. Ang una ay ang Moang Clan Sword, na banayad at mabagal, habang ang ikalawa naman ay ang Conlan Sword, na magaspang at mabagsik. Sa mas malalim na usapan, nalaman ni Big Surong na si Eagle Sorong pala ay isa ring aplikante para sa posisyon ng Institutional Strategy Instructor at Martial Arts History Instructor. Galing siya sa Heavenly Martial Arts Academy. Nagsimula ang spar sa pagitan ni Mayang Ilho at Nung Su. Kahit ibinigay ni Ilho ang kanyang makakaya, hindi siya makalapit sa antas ng kasanayan ni Nung Su. Gayunpaman, napahanga si Nung Su sa ipinakita ni Ilho. Sinabi ng dalaga kay Surong na si Nung Su ay tila gumagaya sa iba upang magmukhang marunong sa martial arts. Nakahanap ito ng kakaibang estilo, dahilan kaya siya naging isang star instructor. Habang napapagod na si Ilho, sinabi ni Surong sa dalaga na si Ilho ay nakagawa na ng higit sa 50 rounds at tiyak na lilinisin ang sahig ng arena laban kay Naman. Sa tulong ng telepathy, tinuruan ni Surong si Ilho. Gamit ang kanyang gabay, inisa-isa niyang ipinaalala kay Ilho ang tamang diskarte sa laban. Bumalik sa laban si Ilho sa tulong ng gabay ni Surong, dahilan upang magulat ang lahat. Hindi makapaniwala ang mga nanunood na ang isang tila natatalo ay bigla na lang nakagawa ng sunod-sunod na atake. Nagpalitan sila ni Nung Su ng pinakamahusay na mga galaw, ngunit sa huli, ginamit ni Nung Su ang isang nakamamatay na galaw upang talunin si Ilho, na nagtamo ng matinding pinsala. Agad na tinanong ni Surong si Nung Su kung balak ba nitong patayin si Ilho. Humingi ng paumanhin si Nung Su sa kanyang padalos-dalos na paggamit ng espada, ngunit pinuna siya ni Surong sa kanyang kawalan ng pag-iingat.
Dumating ang headmaster at pinauwi silang dalawa, habang binigyan sila ng matinding sermon. Nang dumating si Yanggo, gulat na gulat ito sa nangyari habang wala siya. Sinabi ni Surong na dalhin si Ilho sa infirmary. Dumating na ang pagkakataon ni Surong na lumaban sa deathmatch. Ang kalaban niya ay si Yang, na puro yabang sa simula. Pero dahil masama ang mood ni Surong, tinapos niya agad ang laban sa isang suntok lang. Sinabi ni Surong na narinig niyang ang Asher Academy ay hindi na tulad ng dati at dapat natanggalin sa 5 pinakamahusay sa Nuram. Pinatigil siya ng iba, ngunit pinayagan ng headmaster na magpatuloy sa kanyang sinasabi. Ipinahayag ni Surong ang kanyang espesyalidad na obserbahan ang ugali ng mga tao at suriin ang kanilang personalidad. Sinabi niya na may mga taong hinamak ang Asher Academy, may mga aplikanteng hindi karapat-dapat, ngunit mayroon ding mga mag-aaral na may potensyal. Gayunpaman, inamin niya na ang Asher Academy ang may pinakamababang ranggo sa 5 pinakamahusay at ang mga mag-aaral dito ay may mababang kumpiyansa sa sarili. Isang estudyante ang tumanggi sa pahayag niya, kaya tinanong ni Surong kung ano ang layunan ng Student Association. Sinagot nito na talunin ang White Tiger, na nasa unahan ng posisyon sa Heavenly Martial Competition. Sinabi ni Surong ang plano niyang maging isang mabuting guro at dalhin ang academy sa mas mataas na antas. Si Suso, na kumbinsido na sa kanyang kakayahan, ay nagmakaawang tulungan siya. Inisa-isa ng mga estudyante ang pagkakataon na ibinigay kay Surang upang manalo sa kompetisyon, gaya ng sinabi niya. Ipinagmamalaki ng student head ang Asher Academy, kaya't binigyan niya si Surang ng pagkakataon. Samantala, pinagtawanan siya ng ibang aplikante. Si Yanggo ay mukhang nag-aalala para kay Surang nang dumating si Eagle at tinanong ang tungkol sa pasyente. Malinis at maayos ang suot ni Eagle, at hindi mukha ng isang taong galing sa spar. Pinilit ni Yanggo na magpakain ng masarap na pagkain ang kanyang mga kaibigan, kasama na si Eagle. Kinabukasan, ipinakita ang listahan ng mga napiling kandidato, kung saan si Eagle ang nanguna at si Yanggo ay pumangalawa. Si Surang naman ay nasa ika-10 posisyon at napili upang maging instructor sa remedial classes. Dito nalaman ni Surang na ang remedial class ay para sa mga estudyanteng kailangang magdagdag ng mga leksyon. Nagustuhan ni Surang ang ideya ng klase. Nagbigay ng welcome speech ang headmaster at ipinahayag ang mga pares ng senior instructors na makikipagtulungan sa mga bagong instructor. Si Eagle ay ipinaraise kay Nam. Samantalang ang lolo ni Surang ay dinala siya para maglibot sa Asher Academy. Ipinakita ng lolo ang Movement Arts Training Hall, ang Closed Training Club, at ang Student Association Club, at sinabi na may mga batang lasing na madalas magtungo sa mga lugar na ito kaya kailangang bantayan sila ni Surang. Sinabi ng lolo na ang Heavenly Martial Competition ay ginawa upang mapalakas ang pagkakaibigan ng mga estudyante mula sa 5 Burmese. Pero matapos ang pagkawasak ng blood cult, ang natira na lang ay kompetisyon. Ang pinakamalupit na kompetisyon ay ang Dragon Phoenix matches, at ang top 8 na estudyante ay bibigyan ng titulong Dragon Phoenix. Subalit, ang mga estudyante ng Asher Academy ay nabigo na makuha ang titulong iyon. Ang huling 10 taon, ang ama ni Surang na 30 taon na ang nakalipas ang huling nakapasok sa pagiging isa sa 4 na pinakamalakas sa mga labanang Dragon Phoenix. Ngayon, kailangan ni Surong alisin ang konsepto ng kabiguan sa isipan ng mga estudyante. Tiniyak ni Surong sa kanyang lolo na magagawa niya ito. Sinabi ng lolo ni Surong ang tungkol sa mga batang tulad ni na Yoin Singwan at Honan na ituturo niya. Mukhang nasiyahan si Surong sa ideya ng pagtuturo sa mga bihasang brats kaysa sa mga hindi marunong at tapat na estudyante. Pumasok siya sa dormitoryo ni Win at nakita itong gumagaya kay Surong. Ipinakita ni Surong kung ano ang mali sa ginagawa ni Win, at namangha si Win sa bilis ng obserbasyon ni Surong. Sinabi ni Surong na magagawa rin ito ni Win kung magpa-practice siya ng 18 forms ng Green Forest. Bagamat interesado si Honan, sinabi niyang hindi niya ito matututuhan. Tinanong ni Surong kung dahil ba ito sa Habok Clan. Kinuha niyan ang kanyang espada upang patayin si Surong, kaya nagsimula ang laban. Pinprovoke ni Surong si Honan sa pamamagitan ng pag-insulto sa kanyang pamilya at sinabi na maaari itong magbago kung matututo siya ng martial arts mula sa kanya. Matapos ang ilang laban, natalo si Honan at tumakas.
Nagtipon ang lahat ng kanilang mga kaibigan sa isang kafe at ikinukwento nila ang kanilang mahirap at nakakapagod na araw. Nina si Jiggle sa sobrang pagka-obsessed ninong sa trabaho. Ibinahagi ni Surong ang training nila ni Yan at kung paano niya pinaprovoke si Honan gamit ang pangsahak. Ikinwento ni Jiggle ang kasaysayan ng dalawang angkan, kung saan maganda ang relasyon nila noon, ngunit pagkatapos ng paglitaw ng isang crazy demon sa Henan clan, naputol ito. Ang crazy demon na si Honan, na pinakamagaling na henyo na nagre-develop ng Heaven Splitting at Heaven Striking Sword, ngunit upang masteran ang kanyang martial arts, pinatay niya ang maraming tao. Sinubukan siyang habulin ng Mom Alliance, ngunit nawala ang crazy demon, ngunit sa totoo lang siya ay na-capture ng Blood Cult. Matapos ang 20 taon, bumalik ang crazy demon at naganap ang tinaguriang Blood Massacre. Nagdaos siya ng isang piging at pinaslang ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya na nagtipon para ipagdiwang ang kanyang pagbabalik, at sinira rin ang kanyang mga espada. Hindi makapaniwala si Surong dahil ang demonyo ay namatay kasama siya noong araw na iyon. Ngunit bago mamatay, ang demonyo ay humiling na muling ipanganak upang maibalik ang lahat ng pabor sa bagong buhay. Sinubukang patayin siya ni Master Ming. Habang nasa daan, iniisip ni Surong kung paano naganap ang Blood Massacre. Si Win naman ay patuloy na iniisip ang mga sinabi ni Surong at nakasalubong niya si Pang. Humiling si Win ng laban ngunit natalo siya. Binalaan siya ni Pang na huwag nang magpakita sa kanya muli. Naiisip ni Win ang pagkakaibigan ni Pang at Honan noong kabataan nila. Noon, magkaibigan ang kanilang mga pamilya, at madalas na nagtutunggali ang dalawang bata sa mga paligsahan. Kadalasan ay nananalo si Honan. Isang araw, sa gitna ng laban, naging agresibo ang dalawa at nasugatan si Pang. Inakusahan ni Pang ang ama ni Honan, at sinubukang patayin nito ang anak ng kalaban. Dahil dito, pinagbawalan si Pang ng ama ni Honan na dalhin muli ang kanyang anak sa Asher Academy. Simula noon, inignore ni Honan si Pang. Isang araw, nakita ni Naman si Honan na nakahiga sa daan at inalok siya ng tulong, ngunit tumanggi si Honan. Sinabi ni Naman na sisiguraduhin niyang ma-expel si Honan. Pagkatapos niyang umalis, dumaan si Surong at tinanong si Honan kung bakit siya nakahiga na parang pulubi. Dinala ni Surong si Honan pauwi at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Honan na nakipaglaban siya kay Pang ngunit wala siyang nagawa. Sinabi ni Surong na tuturuan siya ng isang teknik sa espada. Naglaro si Surong ng pakulo at sinabing napakahirap ng teknik na iyon kaya baka hindi matutunan ni Honan. Nagtagumpay ang plano, at tinanggap ni Honan ang hamon ng may determinasyon. Samantala, pumunta si Pang sa opisina ng master upang humiling ng transfer. Humiling si Pang ng transfer papunta sa Heavenly Martial Academy. Samantala, nilapitan siya ni Yanan at hiniling ang isang laban sa hinaharap. Sinabi ni Yanan na mag-aaral siya ng mga bagong teknik sa espada at magsasanay. Kapag natutunan niya na ang martial arts, haharapin niya si Pang muli at tatalunan ito. Pinagpala siya ni Pang at sinabing hihintayin niya ang araw na iyon. Nag-impake si Yanan ng kanyang mga gamit at sumama kay Surong. Ipinakilala ni Surong si Hanan kay Win, na sinabing pareho niyang sasanayin ang dalawa. Inisip ni Hanan na si Win ay isang bata lamang na may kakaunting kakayahan. Ngunit sinabi ni Surong sa kanilang dalawa na magsimula ng isang friendly warm-up spar. Sa simula ng laban, agad na na-knockout ni Win si Yanan. Nagkaroon sila ng 9 na rounds, at sa huli, natalo si Win dahil mas malakas si Yanan. Gayunpaman, si Win ay may mas mataas na antas ng kontrol sa katawan at kayang kopyahin ang isang teknik matapos itong makita ng isang beses. Bukod dito, mayroon siyang napakataas na stamina. Noong mga dekada na ang nakalipas, tinuruan ng mga swordmasters ang mga instructor ng Blood Cult na mahalin ang kanilang espada at pag-aralan ito ng malalim. Si Win ay mahal na mahal ang kanyang espada, at pagkatapos niyang makabawi mula sa Kid Deviation, mabilis siyang umunlad. Umaasa si Surong na ang dalawang ito ay matatalo ang lahat sa Heavenly Martial Competition. Dumating si Elder Y at binigay kay Surong ang listahan ng mga mamahaling bagay na kakailanganin upang magawa ang kanyang espada. Napilitan si Surong na pumunta kay B upang humingi ng pera. Nalaman ni Surong na wala siyang pera, kahit na napakalaki ng mga ari-ari ang kanyang natanggap. Ang mga lugar kung saan sila namuhunan ay nagsara dahil sa mga ilegal na aktibidad,
at aabutin pa ng 1 taon bago niya ma-withdraw ang anumang pera. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga kaibigan, ngunit wala ring pera ang mga ito. Sa wakas, si Jiggle ang nagbigay sa kanya ng pera at sinabi na bayaran na lang siya kapag natanggap na ang sweldo nito. Nagmungkahi si Jiggle na magbigay si Surong ng mga pribadong aralin para kumita pa ng mas malaki. Nagustuhan ni Surong ang ideya at nagpas siyang kumita ng higit pa kaysa sa isang matandang lalaking nagmamasid sa lungsod mula sa mataas na gusali. Ang matandang lalaki ay natuwa sa kanyang pagbabalik sa bayan matapos ang maraming taon. Sa lungsod, pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa flyers na inilathala at ipinamahagi ni Surong para sa kanyang mga pribadong aralin. Inutusan ng matandang lalaki ang kanyang tagapaglingkod na kumuha ng isa sa mga flyer. Kinabukasan, handa na si Surong para sa negosyo, ngunit wala pa ring dumating. Pagkatapos ng ilang sandali, isang matandang lalaki kasama ang kanyang escort na si Shadow ang dumating at humiling na siya ang sanayin. Nagulat si Surong dahil inakala niyang para ito sa apo ng matanda. Sinabi niya na mahirap na para sa edad nito ang pumasok sa akademya. Gayunpaman, inalok ng matanda si Surong ng 10 beses ng halagang hinihingi niya. Tumanggi si Surong at humiling ng 20 beses na mas mataas. Nagalit ang escort, ngunit pinigilan siya ng matanda at inalok ng 30 beses na higit pa. Masayang-masaya si Surong at tiniyak na hindi mabibigo ang matanda. Ang pagsasanay ay para sa 1 buwan, kaya nagsimula sila agad. Napansin ni Surong na mas maganda ang stamina ng matanda kaysa sa inaasahan niya, ngunit napagod din ito pagkatapos ng ilang pagsasanay. Humiling si Surong na suriin ang kalagayan ng katawan ng matanda. Nadama ni Surong ang matinding enerhiya mula rito at nalaman niyang gumagamit ito ng elixir bilang pagkain nito sa 3 beses sa isang araw. Abangan!